Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. iRemit, global remittances, may ngiti sa bawat padala. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It, wall cladding system, as green as it gets. POS Home Global, the green company, eco-friendly steel frames. Environment Solutions, flood barriers, flood protection, flood management. ICCT, a global Pinoy distinction. Fukoidan Slimming, Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. A Fukoidan Capsule, a dietary brown seaweed supplement. The Manila Times, Southville International School and Colleges. Tinatayang nasa 6.5 billion na ang remittances ng mga overseas-based Filipino mula Enero hanggang Abril ng kasalukuyang taon. Mataas ng 5.4% kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi po'y makakapanayam natin ang butihing mayor ng lungsod ng Valenzuela. Dito marami kaming OFW families, so malaking bagay kung mabibigyan sila ng atensyon. Ipapakilala namin sa inyo ang isang Pinoy consultant mula sa Myanmar. Ang exciting na part ng trabaho ko sa Myanmar is nakakapag-share ka ng knowledge mo sa ibang tao. At sa trabaho abroad, aaralin natin ang tinaguriang Holy Land, ang bansang Israel. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Magagaling sila no? Kaya sila nga nag-abroad dahil meron silang skills. They have the skills and So the hindi naman nahirapang maghanap ng trabaho dito. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. iRemit, global remittances, may ngiti sa bawat padala. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Fukoidan Slimming, Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. A Fukoidan Capsule, a dietary brown seaweed supplement. Southville International School and Colleges. Drive It EIFS Systems, as green as it gets. Drive It EIFS system there, highly efficient, environmental friendly, wall cladding system used on over 350,000 buildings worldwide. Wide selection of textures, styles and colors to choose from, creating endless possibilities. Drive It EIFS systems, one source, one system, total solution. Call today. Dial 632-889-1172 Philippines or email us at info@solteraph.com or visit us at www.solteraph.com. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo. Nandito na naman po tayo sa Buhay OFW at syempre binabati po natin ang mga kababayan natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Italy, sa Guam, sa Europe, sa USA at syempre sa buong mundo. At maligaya po tayo dahil makakasama natin ngayong gabi ang nag-iisang mayor na talaga namang napaka-hardworking ng Valenzuela City. Walang iba kundi si Mayor Sherwin Gatchalian. Kapatid Win, how are you? Okay naman, magandang gabi kapatid Marisa at of course sa lahat ng ating mga OFWs na nanonood sa ating ngayong gabi nito. Ayan, syempre ngayon lang nila makikita yung batang-batang mayor
mayor ng Valenzuela dahil alam niyo medyo mahiyain ng konti ito si Mayor Win. Mayor Win, pag-usapan natin, nung dumating ako dito sa Valenzuela, nagulat ako kasi parang ang ganda ng inyong City Hall. Ito ba yung tinatawag New Government City Complex? Kasi before, when I was here few years back, hindi ganito kaganda. Well, ito yung bago naming City Hall at dito namin tinransfer lahat ng serbisyo ng lokal na pamahalaan, including yung office ko at office ng aming Sangguniang pang lungsod. At dito rin nakalocate yung bagong police headquarters namin. Yung police ay napakahalaga sa pamamalakad ng aming syudad dahil yan yung nagme-maintain ng peace and order, no? Obviously sa aming city. At yung imahe na gusto namin i-project, no, sa aming mga constituents ay kaya gumawa kami ng magandang office for them. Tama naman, para naman medyo magaan ang pagtatrabaho, magandang environment, at least naka-aircon, malamig, lalo na summer. Napakahirap yata magtrabaho na pinapawisan tayo. So make it more comfortable Yes. sa kanila. Dati yung office namin maliit masikip. Dahil ang Valenzuela ngayon ay lumalaki na. So gumawa kami ng isang malaking complex, no, na nandito na lahat. At hindi pa lalayo yung tao pag gusto nilang makipagtransaksyon sa gobyerno. Mayor Win or Kapatid Win, marami ang mga nagsasabi na grabe daw ang ginawa mong paglilinis sa Valenzuela. Well, yan ang isang talagang in-improve namin, no? Yung garbage collecting natin, yung garbage disposal. At ngayon nga ay mayroon rin kaming mga programa para mag-recycle. At meron kaming community-based recycling program na ang gusto namin mangyari ay yung bawat community ay mag-practice sila ng mga recycling, Yes, no, very reusing good. ng Oo. mga basura. At hopefully bumaba yung dami ng basura namin dito sa city. Kaya nga fresh na ngayon ang mai-inhale ninyo. Fresh air. At saka isa pa, Mayor Win or Kapatid Win, from 900 million yung iyong dating era. Ngayon, that's 2004 ngayon, ay 2 billion pesos na. Paano mo ginawa ito? Well, talagang dito sa amin, talagang puspusan yung pagkolekta ng buwis. Tumaas yung aming revenue, no? Pero hindi naman kami nagtaas ng tax base. So, ibig sabihin, yung mga hindi nagbabayad, obviously, ngayon ay nagbabayad na. At malaki kasi nangyaring tiwala, ano, nung ipinakita namin sa aming constituents na ang kanilang buwis ay bumabalik sa kanila, marami rin nag-engganyo nagbayad, no? So, sinimplihan rin namin sistema dito. So, ang mga taxpayer hindi na nahihirapan pag nagbabayad sila. At saka syempre, pagka nagbabayad sila, ay komportable sila, okay lang maghintay sila, di Right, ba? right. Pero Mayor Win or Kapatid Win, ano ba yung mga talagang trabaho or establishmento na makikita natin dito sa Valenzuela? Well, dito po ay highly industrialized ang Valenzuela. Marami kaming factories. Yun talaga kilala ang Valenzuela, no? Sa industriya, sa mga pabrika. At gusto nga namin mag-move up, ano? Ibig sabihin, in the next few years, mag-i-invest ho kami sa mga high-tech industry tulad ng call centers, tulad ng software programming, para naman maging modern, no? Yung development ng Valenzuela. Oo, that's very nice to hear. At saka sinasabi nga natin, pag nagiging industrialized, syempre improve yung roads, communication for any city or municipality, talagang para mag-grow siya. Yes, yes. Nakikita naman natin dito yon, di ba? Kapatid Win, ano ba yung masasabi nating latest na mga naging tulong natin dito? Di ba, nagkaroon mga giyera sa Libya, sa Syria, and I've heard marami rin kayong nagawa dito sa Valenzuela para tulungan ang ating mga OFW families na dumating dito mula sa giyera. Well, nung nagkaroon ng mga problema sa Middle East, no, especially in Libya, I think yun yata yung pinakamalaking problema ng OFW natin, yung mga nagtatrabaho sa Tripoli. Maraming pinauwi ang ating bansa dito, maraming nawalan ng trabaho. So, isa sa programa namin ay inipon namin yung mga OFWs natin na nanggaling po sa Libya. Binigyan natin sila ng financial assistance at tinulungan natin sila maganap ng trabaho. Oh, importante. Magagaling sila no? Kaya sila nga nag-abroad dahil meron silang skills. They have the skills and So the hindi naman talent. nahirapang maganap ng trabaho dito. So yun yung isang programa na ginawa natin sa mga na-displaced na OFWs. Ayan, so ibig sabihin po isang lesson, kung sakasakali hindi na ho kayo pwedeng bumalik
sa inyong mga pinanggalingan dahil nagkaroon ng gera. Ready po ang Valenzuela City. At syempre, wag po kayong mag-atubili na lumapit sa ating magaling na mayor at natutulungan kayo. Mayor Win, meron po ba tayong pwedeng maging proyekto para sa ating mga OFW? And we were talking about it earlier. Is it possible na magkaroon tayo ng isang buhay OFW center dito sa Valenzuela? Yes, definitely. No? Gusto ko talaga bigyan ng special attention ng mga OFWs natin. Siguro dito sa Valenzuela, nakikita ko pag umiikot ako, bawat isang pamilya meron talagang isang member ng kanilang family na nagtatrabaho sa abroad. So, dito marami kaming OFW families. Ano? So, malaking bagay kung mabibigyan sila ng atensyon. Ayan. So, yan ang magiging partnership po natin, ha? Mayor Win, para sa ating Buhay OFW Center dito po sa Valenzuela. Isa pa, Mayor Sherwin, meron pa tayong, ano ba yung masasabi natin pag bumalik ang mga kababayan natin? Ano ba yung pwede nating sabihin, pwede nilang pasyalan na magagandang lugar o tanawin dito sa Valenzuela para ma-inlove lalo silang bumalik sa Valenzuela? Well, dito sa amin, dahil nga industrial city kami, talagang limited lang yung mga tourist sites natin, no? So, more on business. Meron kaming, although meron kaming mga old churches dito, no? Yung Polo Church, isa sa pinaka matandang simbahan na dito sa ating bansa. Doon po sa may Polo area namin, may dinidevelop kaming fishing, no? Areas dahil meron pa rin kaming mga areas na buhay pa yung fish pond, no? Yung mga fish pond, yung pangingisda nila, buhay pa. So, dinidevelop namin. At maraming mga taga Metro Manila na hindi na pupunta pa sa malalayong lugar, pupunta dito at dito nila ginagawa yung kanyang leisure fishing. Ngayon naman po, pwede bang pag-usapan natin, kapatid Win, kung ano-ano mga naging proyekto mo para naman itong naging dahilan kung bakit minamahal ka ng mga taga Valenzuela? Well, dito sa amin, malaki yung aming project sa education. No? Yan ang aming priority projects dito. At this school year lang, dalawang malaking project ang aming inumpisan. Unang-una yung feeding program namin, ano? Dahil medyo mataas pa rin ang ating malnutrition rate. So meron kami massive feeding program, no? Na lahat ng mga batang malnourished ay papakainin at alagaan yung kanilang timbang. Pangalawa naman, nag-launch kami ng isang IT education for 4th year high school. At lahat naman ng ating mga 4th year high school bibigyan ng information technology education para pag nag-graduate sila, pwede na sila magtrabaho. Ayun, pag nag-graduate kayo dito lang ho sa City Hall, marami ng trabaho naghihintay sa inyo, pati sa mga industrial business natin dito, di ba? Alam naman natin, ang information technology ngayon ay in demand. Ano? Dahil sa mga call centers, gusto nila yung mga batang nakakaintindi ng computers. Oo, at saka naku, yung mga high-tech na mga courses na ganito, high-paying job ito. Yes, Not only yes. locally, but even internationally, di ba? So yan ang importante kasi sabi nga nila, di ba sabi ni Dr. Jose Rizal, ang ating kabataan, ang pag-asa ng ating bayan, di ba? So buti na lang, bata pa ang ating mayor dahil kung ganun, mas malaki pa ang kanyang maitutulong sa atin. Pero 3-termer ka na dito sa Valenzuela. Sa tingin mo ba nagawa mo na lahat ng proyekto mo? Well, hindi pa, alam nyo, ang isang syudad na lumalaki, syempre dumadami rin yung pangangailangan. At marami pa kami mga proyektong tingin ko na kailangan ng aming syudad. No? Unang-una nga, in Valenzuela, hindi kami destination. So, gusto ko sana gawing destination to by putting up a sports complex. Yes, oo, no? Putting up maganda yan. some development na dadayuhin talaga ng tao. Naghahanap rin kami ng mga partners, no, na tutulong sa amin mag-develop ng mga business parks, information technology related na projects para dayuhin kami dito. Tama. Kami kasi dinadaanan lang eh. Tama. Pero Kasi hindi lahat kami ng industriya, di ba? Hindi kami dinadayo talaga. Oo, tama. Kaya kailangan, you have to create something for them to come. Yes, Parang yes. parati, hindi dadaanan lang, pupuntahan Yes, tayo. gateway dito. talaga kami. Gateway, Ang yeah. problema lang sa gateway, dinadaanan ka lang. Correct. Ano? Ayan, kita mo yung vision talaga ni Kapatid Win, talagang yung foresight niya, malayo pa, di ba? Dito sa Kongreso, you were once a congressman, di ba? At syempre, marami ka ring pinaghirapan ng mga batas na gustong papasahin itong protection ng ating mga migrant workers, anti-illegal recruitment, at ito'y talagang tamang-tama at akmang-akma sa mga OFWs natin. So, hindi mo ba medyo, ano ba mas gusto mo? Hindi naman sa yung pagiging congressman mo o mas nag-enjoy ka dito sa pagiging mayor? Nung congressman ho ako, naging aktibo tayo dun sa subcommittee on OFWs at marami tayong mga batas na
sinalihan, no, para maproteksyonan ang kapakanan ng ating OFWs. At hindi lang yun, no, kundi yung mga iba pang bills, no, na para paluguin naman yung lokal na pamahalaan tulad yung Magna Carta for daycare workers, Magna Carta for BHWs. So, kung ako tatanungin, iba yung trabaho, Iba no? eh, Iba ang no? congressman, ibang mayor. But nag-enjoy ako dito sa mayorship dahil nakikita ko yung fruits ng aking labor. At dito po talaga mababago mo yung imahe ng syudad, ano? Kung matrabaho lang itong trabaho talaga, no? Masutok, no? Pero pag talagang gagamitin ng mahusay yung pondo, mababago talaga yung imahe ng syudad natin. Kapatid Win, hindi pa tayo tapos. Magbabalik po ang Buhay OFW. So nag-shoot kami for 2 months kay Pacquiao sa Baguio, and then what they did was sinama nila ako sa States, sa Vegas, para i-shoot si Pacquiao during the Mosley fight. So I was the only Filipino crew. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. I-Remit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala. Veterans Bank empowering today's Filipino heroes. ICCT, a global Pinoy distinction. POS Home, the superior eco-friendly steel frame construction materials. POS Home steel frames are termite-proof, fireproof, and can resist strong earthquakes. POS Home steel frames are energy efficient, since POS Home steel frames are less affected by temperature or humidity change, saving you money for heating and air conditioning costs. Call us at 632-889-1172 Philippines or email at info@solteraph.com, or you may visit us at www.solteraph.com. Nakakatuwang isipin na may mga Pilipino na bahagi ng muling pagbangon ng bansang Myanmar. Narito po ang kwento ni Dodi, isang broadcast consultant sa Myanmar. Ang Republic of the Union of Myanmar ay pangalawa sa pinakamalaking bansa sa Southeast Asia. Tinagurian itong Golden Land. Sa airport nila, paglabas mo mismo sa international airport nila, makikita mo, welcome to the land of gold. Kasi rich sila in gold resources and jade, mga minerals. Para siyang Manila na 1945. 1940s, exact. Kasi ano siya, nagsisimula pa lang. So wala pang masyadong infrastructure. Hindi pa ganun karami ang public transportation. Well, accessible naman through taxi. Mabait yung mga tao sa Myanmar. Magalang. Especially kasi Buddhist sila eh. So they respect all kinds, all forms of life. Walang nananakit sa mga aso, sa mga pusa, wala. Doon ka makakita sa loob ng city, may squirrel pa yung mga puno. There's no economy, there's no stock exchange. So ibig sabihin, there's no physical bank. Everything you have to pay it by cash. So minsan may nakasalubong ako sa elevator na sako-sako yung perang dala. Dito nagtatrabaho ngayon si Dodi kasamang ilan nating mga kapwa Pinoy. Ako yung head ng consultant for TV production. Yung pinagtatrabahuan ko, siya yung isa sa a very few privately owned TV networks sa Myanmar. Kasi most of them are government owned. Trabaho ko doon is to oversee sa mga shooting nila and from pre to post hanggang sa umere, ino-oversee ko sila. At an average, may nangyayaring 7 shootings a day. So, minsan pag hectic, umaabot pa sila ng 15 shoots a day. Recently, may ginawa kaming 2 shows na pioneer sa Myanmar. Yung una, yung
short content film or show. First time nilang nagkaroon ng show na nagkaroon ng major sponsor. Pangalawa, yung first ever na drama series, which is also it's the first ever drama telenovela series in Myanmar. Dati nang nasa industriya ng telebisyon dito sa atin si Dodi. I did a show. It was CBS Fight Camp 360. So nag-shoot kami for 2 months kay Pacquiao sa Baguio, and then sinama nila ako sa States, sa Vegas, para i-shoot si Pacquiao during the Mosley fight. So I was the only Filipino crew. Exciting ang trabaho ni Dodi sa Myanmar, pero aminado siya na bukod sa kanyang anak at pamilya, namimiss din niya ang mga nakasanayan na niya dito sa Pilipinas. Ang exciting na part ng trabaho ko sa Myanmar is nakakapag-share ka ng knowledge mo sa ibang tao, which is nakaka-fulfill siya every time you go home, na meron kang mga naturuan and somebody looks up to you, na yung tinuturo mo na-appreciate. Pamilya ko, namimiss ko. Pangalawa, yung mga kaibigan ko. At saka yung small convenience ng buhay dito sa Pilipinas na ma-appreciate mo talaga. Walang fast food or foreign or western influence sa Myanmar. Tsaka minsan, pag mag-isa ka na lang, sobrang nakakalungkot kasi wala kang makausap ng Tagalog. Pero sulit naman daw ang pasweldo at benefits. Sweldo na binibigay nila. Well, hindi mo siya kikitain dito sa Pilipinas. At saka well taken care of kasi nga you're there as an expat, as a consultant. So, sagot nila lahat. 3 months kang nasa hotel. They value you that much, yung services mo sa kanila. Kaya talagang pampered ka. May sarili kang sasakyan with drivers. Ayon kay Dodi, maraming opportunity para sa mga Pilipino sa Myanmar. Nag-open up na sila eh. So, ang restrictions nila, wala na silang embargo. So, maraming opportunity. Recently, may 2 Filipino na nagtayo ng ad agency doon, and siya yung isa sa pinakamalaking advertising agency doon sa Myanmar. Maayos ang estado at maganda ang trabaho ng mga Pinoy sa Myanmar. Most ng mga Filipino doon, mga sila, nasa consultancy level. So, medyo ang tingin talaga nila sa Filipinos ay highly skilled. Tsaka, well, I can speak for the TV station where I work. Gusto talaga nilang mga consultants nila ay mga Pilipino. Kasi nga, unang-una, compared to other nationalities, Filipino, mas naiintindihan nila yung English. Tsaka, mas professional compared sa other nationalities. Nakakapag-multitasking tayo eh. So, yung pagiging resilient ng Pilipino, yun dun sila binili. Ang serbisyong OFW ay hatid sa inyo ng Veterans Bank. Ang Veterans Bank po ay isa sa mga bangko na nag-o-offer ng remittance services para po sa ating mga OFW. At kami po, ang Global Remittance, siya pong division na nagmamanage, nagpa-process ng mga transactions, at kami rin po ang gumagawa ng mga produkto at serbisyo para po sa ating mga OFW. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyong lahat at nais ko pong kunin ng opportunity na ito na kami po ay magbubukas na ng aming London office ngayon pong buwan ng July. Kaya po para po sa ating mga kapwa Pinoy at sa ating pong mga OFW sa London, maaari na po kayo magpadala ng inyong remittances sa pamamagitan po ng aming remittance center dito sa London. Ang paraan po ng pagkuha ng pera ng ating po mga beneficiaries ay sa pamamagitan po ng pag-credit sa kanilang Veterans Bank account, o kung wala po silang Veterans Bank account, kahit po saang account na meron sila saan mang bangko dito sa Pilipinas. Maaari din po nilang makuha ang kanilang remittances sa pamamagitan ng pag-pick up over the counter sa alinmang 60 branches ng Philippine Veterans Bank nationwide. O kaya naman po kung gusto nila, ipa-door-to-door delivery po namin ang kanila pong remittances para po matatanggap nila in cash diretso po sa kanilang tahanan. At nais ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito na ipaalam sa inyong lahat na kami po ay PhilHealth Accredited Bank. Ibig sabihin po nito, kami po ay tumatanggap ng PhilHealth Premium Contribution. Kaya po para po sa ating mga OFW abroad sa London po,
pwede na po kayong mag-member. Kung hindi pa po kayo member, pumunta lang po kayo at makipag-ugnayan sa amin pong remittance center sa London. Ang serbisyong OFW ay inihatid sa inyo ng Veterans Bank. Walang kaduda-duda, no? Kung wala po yung OFW natin, matagal nang lubog ang ating bansa, no? Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. The Manila Times, ICCT, a global Pinoy distinction. A Fucoidan capsule, look young, live longer. A gift of health from the sea. A Fucoidan capsule, a dietary brown seaweed supplement. Environment Solutions flood barriers, flood protection and flood management. Environment Solutions specialized in preventing and mitigating floods from creating devastations to critical infrastructure. We offer a standalone system that can be deployed almost anywhere and being independent from the source or cause of flooding. Call us at 632-889-1172 Philippines or email at info@solteraph.com or visit us at www.solteraph.com. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World. Say yes to Mega Luxury Living. Kung ikaw ay naghahanap ng isang great condo investment sa Pilipinas, mayroong mai-offer sa inyo ang Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Introducing Viceroy at McKinley Hill, isang development ng Mega World Corporation, the Philippines' #1 residential condo developer. Viceroy, isang 4-tower condo community sa McKinley Hill located in Fort Bonifacio, Taguig City. Sa Viceroy, you really enjoy the good life. Merong mga well-planned studios with different layouts at ang one-bedroom condos dito maganda at spacious. Kahit anong piliin mong unit, siguradong pampered at stress-free ang pakiramdam mo. A short elevator right away from your home. Merong mga leisure amenities available exclusively for you. Swimming pool complex, outdoor spa, fitness center, playgrounds, daycare center, function rooms, lahat ng ito nasa second level. Sa Viceroy, celebrate convenient living. Kailangan mo ba mag-shopping o mag-grocery? Meron kang sariling retail arcade sa ground level. Paglabas mo ng Viceroy Community, lahat na ma-offer ng 50-hectare McKinley Hill Township ay ma-enjoy mo rin. Because when you buy a Viceroy condo, para ka na ring bumili ng isang self-contained city. Visit the shops of the Venice Piazza at McKinley Hill para kang nasa Venice, Italy. Merong mga Venetian-inspired attractions tulad ng St. Mark's Tower, Dogs Palace at Rialto Bridge. Magkakaroon din dito ng isang Grand Canal, the first of its kind in the Philippines. Pwede kang sumakay ng authentic gondola with your loved ones. At dahil ito'y township, meron din sa McKinley Hill na mga world-class offices. So sigurado kang modern at buhay na buhay ang iyong neighborhood. Ito ang tunay na advantage ng Viceroy, ang kumpletong live, work, play lifestyle. Ready ka na ba for a Viceroy condo? Contact the Mega World International office in your territory. Or if you're visiting the Philippines, call the following numbers. Say yes, a live, work, play lifestyle today. Viceroy at McKinley Hill, only from Mega World International.
Nagbabalik po ang buhay OFW at syempre kasama pa rin po natin ang batang-bata at napaka-hardworking na mayor ng Valenzuela, Mayor Win Gatchalian. Ayan, kapatid Win, pwede bang pag-usapan natin ano ang mga awards and recognitions mo in the past and in the present at saka yung award na masasabi mong pinakamalapit sa puso mo? Well, ang pinakamalapit sa akin yung TOYM Award, no, yung the Outstanding Young Man Award na nakuha natin noong 2011. Yes, Malaking bagay yun dahil nabibigyan po ng recognition yung mga proyekto, programa natin dito sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela. At itong award na ito, binigay po sa atin, pero I really dedicate this to the city because hindi ko naman makukuha to kung wala po yung city. Ano? So, it's really an award for all of the Valenzuelanos. Ayun, 10 Outstanding Young Men 2011. Yes. Congratulations, Thank you, thank Mayor you. Win. Siyempre, yun po ay dinededicate para sa lahat ng taga Valenzuela. Kasi hindi magagawa mag-isa ni Mayor Win Yes, yun, yes. di ba? Ngayon naman, Mayor Win or kapatid Win, pag-usapan naman natin, kamusta kaya ang suporta ng iyong pamilya sa pagiging public servant mo? Well, yung family ko is very supportive. No? My brother now is the congressman. Rex is Si the Rex, congressman. dito po sa unang distrito ng Valenzuela. Malaking bagay po na katuwang ko po yung aming congressman dahil yung projects namin ay talagang hindi, kumbaga, instead na nagpapagalingan, it Correct. complements. Yung nga sasabihin It ko eh. complements Oo. to our district. At yung father ko naman is Suportahan, di ba? very supportive rin to my career, ano. Yes. Even though na hindi ko na nasutulungan siya sa aming negosyo, Sa pero business, malaking bagay na nakatulong naman kami sa aming syudad. That's right. At ang mother ko kasi is a pastor, no, dito sa aming simbahan dito sa Valenzuela. So malaki rin yung kanyang tulong sa amin dahil meron siyang mga outreach program, ano, na tumutulong sa mga mahihirap. Public service pa rin. Public service diba? pa rin, public service. But on a very On a very different low key, scale, no? yes. Very low key, tahimik Correct. lang at marami sa kanyang mga programa hindi nga namin alam eh, no? Mhm. Ayun naman kagandahan, pati kay kapatid William, yung iyong father, ay talaga naman very supportive. Kumbaga sabi nga, naku, hindi ko na mahagilap, hindi na makatulong sa negosyo, pero okay lang, mahal nila ginagawa nila, it's public service, di ba? Mayor Win, pag-usapan naman natin yung sinasabi natin kung hindi ka naging public servant, sino kaya o ano ka ngayon? Well, I think I will be working sa negosyo natin. Alam niyo, malaking utang na loob ko sa akin mga magulang dahil sila talaga nung bata pa sila, naghirap sila para magkaroon ng negosyo. My parents come from very poor families and nagsipag sila at least kahit papano nagkaroon sila ng negosyo at napaaral kami. Yun, pinaka-importante, napaaral Yung tayo. education pamanang Yes, hindi makukuha. sa akin siguro tama lang na ibalik ko yung kanilang ibinigay sa akin. At sa ngayon naman, kahit hindi ako nakakatulong sa negosyo, at least kahit papaano yung pangalan, no? They At are very yung proud. investment nila sa akin, Yes, hindi correct. na sasaya. Well, ang dream ko talaga here, no? More than the physical na nakikita natin, itong City Hall, yung kalsada, ang dream ko talaga is to elevate the quality of learning, no? Here in Valenzuela. Malaking bagay po yung nakikita ko yung aming mga estudyante ay magagaling, nakakakuha ng magandang trabaho, nagiging engineers, lawyers, or even entrepreneurs. Napakalaking bagay sa akin yun. Ano? Maganda makita yung mga malalaking eskwelahan, yung bagong City Hall, Yes. pero yung mga taong naninirahan, yun po ang pinakamahalaga. Yan ang importante. Yun ang diba? pinaka-importante. Ayan. Siyempre, after 3-termer ng pagiging mayor, mga kapatid, parang napakabilis ng panahon. Mabilis Anong talaga. susunod para kay Mayor Win Gatchalian? Well, dahil almost 12 years na tayo sa public service, marami tayong mga experience na napulot, no, along the way. Gusto ko sana makatulong naman sa ating bansa, ano. Lahat naman tayo, hangad naman natin makita yung bansa natin Umangat ano, lalo. at lalong maging kilala sa buong mundo. At gusto ko rin makakontribute, no, kahit ano man
yung natutunan ko sa local government, gusto ko naman i-contribute sa ating bansa. Ayan, tama yan, Mayor Win. Basta kami, nandito lang Buhay OFW para sumuporta sa'yo, sa mga advocacies mo, lalong-lalo na sa mga OFWs natin na alam kong pagtutulungan natin. Huwag mong kakalimutan Yan talaga Mayor ang Win. ating, walang kaduda-duda, no? Kung wala po yung OFW natin, matagal nang lubog ang ating bansa, no? Yung pinapadala nilang mahigit na $20 billion, no? Year yun. Almost every year. Almost every year. Napakalaking bagay yan. Parang yan po ang pinaka-importante at mahalagang natural resource natin, yung OFW. Maraming pong salamat, Mayor Win, sa oras na binigay mo sa Buhay OFW. At syempre, umpisa pa lamang po ito. Babalik pa po kami at marami pa tayong pag-uusapan. Syempre, kinakailangan imbitahan natin ang ating mga Filipino residents abroad, ang mga OFWs natin to come back, manirahan sa Valenzuela at maging entrepreneur, Mayor Win. Sa ating mga OFWs na tumutulong, no, at laging sumusuporta sa ating bayan, alam ko po na malaking sakripisyo sa inyong pamilya na nasa ibang bansa kayo at nagtatrabaho, pero sinisigurado naman namin na yung inyong contribution ay hindi nawawaldas at bibigyan natin ng recognition. At of course, sa ating mga kababayan ko dito sa Valenzuela, maraming salamat sa inyong suporta. Yung 9 na taon, no, na nagtatrabaho ako dito sa Valenzuela ay dumaan lang. At pero yung pasasalamat ninyo at yung inyong pagmamahal ay hindi ko makakalimutan. Congratulations, Mayor Win. At syempre, magbabalik pa ang Buhay OFW dito sa Valenzuela City. Thank you. Yes. Mga kababayan, mga kapatid sa buong Pilipinas at sa buong mundo, katatapos lamang po ng napakagandang pakikipagkwentuhan natin at marami tayong natutunan tungkol sa Valenzuela City. Magbabalik po ang Buhay OFW. So caregiver lang silang pumunta doon, pero pagdating sa Israel, hindi lang caregiver yung kanilang dapat gawin. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang trabaho abroad, sigurado ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. I-Remit, global remittances, may ngiti sa bawat padala. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Promised Land, ito ang tawag sa bansang Israel. Kung ang mga Pinoy na nagtatrabaho doon ang tatanungin natin, totoo daw na Promised Land ang Israel. Tinatayang nasa 45,000 pesos ang buwanang sweldo ng mga skilled workers sa Israel. So lahat naman halos doon caregiver. So caregiver lang silang pumunta doon, pero pagdating sa Israel, hindi lang caregiver yung kanilang dapat gawin. Kailangan meron ding household. Kaya dumadaan sila sa training dito sa atin sa Pilipinas para alamin kung ano ang dapat nilang gawin pagdating sa isang employer kasi hindi lang sila caregiver. Maganda ang mga trabaho sa Israel. Bukod sa maayos na sweldo at mga benepisyo, pwede rin ito maging daan para makapunta sa ibang bansa. Sa Israel is napakagandang bansa. Bukod sa pagiging bayan ng ating Panginoon, talagang ang mga Israeli madaling pakisamahan. Ang mga Israeli, mabait yan. Pag sumisigaw sila, hayaan mo lang kasi wala lang yun, hindi yan tulad natin mga Pilipino pa pag sumigaw, nagtatampo yung mga caregiver, sila hindi, wala lang yun. Ayon kay Carmelita Garcia ng OWA, dapat nating tandaan ang mga sumusunod kung tayo may planong magtrabaho sa Israel. Sa Israel kasi, meron tayong Israeli siya pero sinasabi natin na religious at non-religious. Ang mga religious talagang ayaw na ayaw nila na naka-miniskirt, ayaw na ayaw nila na naka-sleeveless kasi mga Hudyo yan eh. Pero unlike sa mga like in Tel Aviv, marami dyan hindi religious people. So wala lang sa kanila, pwede kang magsuot ng kung ano man, hindi katulad ng nasa religious natin. Bawal kang magsuot ng mga damit na hanggang dito yung kamay, kailangan talagang mahaba. Sa Israel, tren at autobus lamang po ang pangunahing pampublikong transportasyon. Hindi natin kailangan ng conductor doon kasi you pay in the driver.
So they give a ticket. So sometimes naman pagka leave out ang isang caregiver, kasi may leave out din naman doon, yung mga leave out natin, minsan yan ay binibigyan ng ticket for 1 month ng mga employer. Dalawa lamang ang panahon sa Israel, summer at winter. Meron tayong 6 months na summer, 6 months na winter. So now, is going to summer na talagang super hot. Umaabot siya ng 39, 40. Pero ang init naman kasi sa Israel, hindi yan tulad dito sa atin, na talaga namang pag uminit, sobrang ang pawis mo. And then pag winter naman, so talagang super lamig pagka nagyayelo din kasi doon. So talagang makapal lang ang yelo. May parte talagang makapal. Ito yung tinatawag nating Mount Hermon. Sa pagkain naman, May rice ba? Sabi ko meron naman sometimes once a week. Ganon, once a week. Pero ang mga caregiver, allowed silang kumain how many times to eat their rice. Pero in the morning, they are not allowed. Kasi meron tayong tinatawag, especially the religious people, na pag nag-breakfast ka ng 6 o'clock in the morning, that is for the vegetables, for the milk. Kasi yan ay milk, meat, milk. After, kung nag-breakfast sila ng 6 o'clock, magla-lunch sila ng 12 noon. That is for the meat. Ang pagkain nila doon, most of chicken, potato, vegetables. Kaya sila mahahaba ang buhay. importante na matutunan din natin ang kanilang lengguwahe. Kasi alam mo, ang inaalagaan nila is mga caregiver, ang mga employers na old. So, kalimitan talaga pag matatanda, they can speak Hebrew. Bibihira lang yung nakakaintindi sila ng English, pero talagang country of destination, Hebrew talaga yon. So, they are expected na all the caregivers going to Israel knows how to speak Hebrew. Sa susunod na Buhay OFW, alamin ang mga pangkabuhayan na naghihintay para sa mga OFW, hatid ng pamilyang OFW SME. Kilalanin ang mga kapatid natin na minsang sumubok makipagsapalaran sa ibang bansa. Pasyalan natin ang United Arab Emirates, isa sa pinakamayamang bansa sa Middle East. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwento at impormasyon patungkol sa ating mga modern-day heroes. Kung kayo po'y may naisibahagi sa ating mga kababayan o may naisihingi ng tulong, huwag po magatubiling sumulat o tumawag sa ating tanggapan. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. iRemit, global remittances, may ngiti sa bawat padala. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It, wall cladding system, as green as it gets. POS Home Global, the green company, eco-friendly steel frames. Environment Solutions, flood barriers, flood protection, flood management. ICCT, a global Pinoy distinction. Fukoidan Slimming, Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. A Fukoidan Capsule, a dietary brown seaweed supplement. The Manila Times, Southville International School and Colleges.